Hi guys! Welcome to my mini vlog. So ito ang aking daily morning routine. So ayun na nga, pagkatapos namin matulog, kailangan pagpatungin ko yung foam namin kasi maliit lang yung kwarto namin. As you can see, halos half nung foam nasa pader na. Kaya morning pa lang, parang nakikipagdigmaan na ako. Ayun na nga, ito yung unang vlog ko na ginawa at ang unang voice over ko, kaya pagpasensyahan nyo na kung hindi ganun katama, kung may maliman, sorry po. So ayan na nga, ginagawa ko na siya, pinagpatong ko na yung aming foam kasi nga para maluwag, may laruan yung mga bata. Saka nakakairita din kasi kung maglalaro sila na nakaganon yung foam, naguguluhan talaga ako, kaya yan, papatungin ko na siya, lalagyan ng bedsheet. Tapos hindi ko alam kung anong ginagawa ko dyan, kung bakit yung kasing hélice nung cliff pan namin lumipad kagabi. So yun, hinahanap ko, baka napunta siya dun sa gilid ng foam, ilalim ng foam, kasi ang tagal ko na naghahanap kagabi, hindi ko talaga siya nakita. So yan, sinilip ko kung naandun ba siya. Ang hirap lang pag may bata, no, kasi kaliligpit mo lang, kaayos mo lang, kalilinis mo lang, magulo na naman. Parang isang pikit mo lang, isang blink lang ng mata mo, wala na, gulo-gulo na ulit yung inayos mo. Ayun, nagmamadali ako ng time na to kasi papunta kami ng school. Kailangan kasi ni Ate Zia ng kasama sa school kasi mag-graduation na sila. Kung may naririnig kayo sa background na maingay, sorry po, TV namin yun, sobrang lakas kasi may mga batang nanonood. Ang hirap din pala na mag-voice over, no? Kasi hindi mo na alam kung anong sasabihin mo, kung ano pang ikikwento mo, kung anong gagawin mo. Grabe. O siguro para sa akin lang, kasi ngayon ko lang naman to ginawa. Kumbaga, hindi pa ako sanay na nag-voice over. Ganyan, hindi pa ako sanay tamang way ng pag-vlogging. Pero maano pa, magaling na ako. So yun yan. Kumuha na ako ng short ni Max kasi nga isasama ko siya sa school kasi siya lang naman ang nasa bahay. Alam naman iwan ko siya mag-isa. 'Di ba? Kahit naman may tao sa bahay, kawawa din naman na lagi ko na lang naiiwan kasi nagwo-work ako, ganyan. So yan, tinuturuan ko, sabi ko mag-hi siya sa camera. Tapos yun, pineflex pa din niya yung kanyang ice pop. Sabi ko mamaya na siya mag-ice pop, magbihis muna siya kasi nga anong oras na din, baka mag-start na yung practice nila Ate Sia. Tapos mamaya ko na lang siya liliguan pagbalik namin kasi nga tanghali na. So yan, nagtatanong-tanong siya dyan kung ano daw yung camera, kung ano meron daw sa camera, ganyan. Tapos uhubuin niya yung short niya, tatanggalin na niya yung pajama niya. Sabi ko, wag niyang tanggalin kasi makikita yung kanyang alaga. Kaya yan, inano ko. O sabi ko, wag mo ipakita. Tapos yon, inipit ko na, pero ang kulit-kulit talaga niya. Actually, nakita talaga yan kinat ko lang. Ayan, sabi ko sa kanya, wait lang kasi kukunin ko yung belt niya. Sabi ko, magsayaw muna siya. So, hindi ko in-expect na magaganyan siya. So, yan. Sinatan ko na siya ng short. Sobrang struggle sa akin na magsuot ng belt niya. Kasi hindi talaga ako marunong magsuot ng belt na gamit niya. Nahihirapan ako. Parang hindi ko siya maisarang maigi, mahigpitan. Kasi feeling ko maluwag. Feeling ko naman mahigpit. Medyo nag-aaway na kaming dalawa dito kasi ang likot-likot niya. Ang hirap nga niyang ilagay. Ang pagkakamali ko, dapat pala nilagay ko muna yung belt bago ko sinuot yung short niya. Ayan na nga, nalalaglag na. Tapos pumasok yung pamangkin ng partner ko. Binibigyan siya ng ice pop. Meron na siyang ice pop. Kaya sabi ko, meron ng ice pop si Maxwell. Tapos yan, parang napansin niya yung camera. Ayan, magpapakute yan dyan. Toink.
Toink, toink, nagsayaw pa nga. Tapos sinisilip ni Maxwell yung ice pop niya, ganyan. Yan, sobrang nahirapan ako dyan. Nag-aaway na kami dyan, kaya kinat ko na lang. Kasi ang likot-likot niya, tapos nahihirapan na ako. Parang gigil na gigil ako dyan sa part na yan. Kasi hindi ko alam kung nag-aaway na kami. Nanggigigil talaga ako, pero kita naman, maluwag pa yung yung belt. Sabi ko, ayos na yun. Ang likot-likot pa, nahihirapan na nga ako. Pero nalalaglag pa yun sa kanya nung umalis kami. Kala ko okay na yung ganon. Tapos yan, sabi ko, humarap siya sa camera, tapos magbabay siya. Ganyan. Yan, twink, twink. Tapos yan, kami, lumabas kami, wala kaming makitang sidecar. Kaya naglakad na lang muna kami. Habang naglalakad kami, napansin ko yung aso namin, si Jackie, na sumusunod. Tapos sabi ko, umuwi. Akala siguro dito lang kami pupunta sa malapit. Kaya sunod ng sunod. Tapos habang naglalakad kami, naiwan ni Maxwell yung tsinelas niya. Kaya nagalit siya. Ayan, tinan nyo guys. Naiwan ng tsinelas. Tapos tinatawanan ko siya dyan. Tapos tinan nyo yung aso namin. Sumasama pa din siya, sumasabay pa din siya sa paglalakad. Akala niya siguro malapit lang yung pupuntahan namin. Ayan yan. Tapos parang ikakat ko to kasi nakasakay na yata kami nito. Tapos yun, nag-video ulit ako. Nasa school na kami. Yan, naglalakad kami ni Maxwell. Tapos nakita na ko dun sa namin, sa anino namin, kaya vinidyohan ko. Tapos napansin ko parang may ginagawa si Maxwell sa damit niya. Na yan na, nagkakamot-kamot. Kasi yung batang yan, kahit konti lang yung makati sa bandang leeg niya, buong katawan na niya makati. Maguhubad na siya, ganyan. Kaya ayan, napansin ko, naguhubad na siya. Tapos sabi ko sa kanya, wag siya maghubad kasi makikita siya ng mga estudyante saka mga teacher, papagalitan siya. Sabi kong ganon. Yan na din, nagpakamot din siya. Pero pag kinamutan mo naman siya kahit konti, tapos sinabi mong tama na, papayag na siya. So yan, lakad-lakad lang kami hanggang sa makarating kami sa room ni Ate Zia. Tapos may mga nakakwentuhan pa ako dyan. Yan chismosa lang, marites ng ampeg. Actually ngayon lang ako pumunta sa school nila kasi hindi ko talaga siya hinahatid, ganyan. Hindi ko siya binabantayan. So ayan, nandito na kami sa practice ng kanyang graduation. Thank you for watching!